Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan, at ang aking partikular na tuon ay ang pagtulong sa mga ginoong tulad ninyo na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pag-assist sa mga kalalakihan na muling maibalik ang kanilang sigla, lakas at intimasiya. Isipin ninyo mga Ginoo na isang umaga, kahit lampas na kayo sa na gigising kayong mas malakas, mas buhay at handang-handa na kumilos na parang nasa kasibulan pa. Parang napakahirap paniwalaan, hindi po ba? Ngunit ipinapakita ngayon ng agham na ang isang simpleng pagbabago sa inyong kinakain ay maaaring gawing katotohanan ang pangarap na iyan. At hindi ako tumutukoy sa isa na namang tableta, isang mapanganib na operasyon o kung anumang pangakong narinig nyo na noon na walang katuparan. Ang tinutukoy ko po ay ang natural na muling pagpapatatag ng inyong lakas simula sa loob palabas. Inilaan ko ang aking buhay sa pagtuklas ng tunay at suportado ng agham na mga solusyon. Yung mga talagang gumagana hindi lang para sa mga nakababata, kundi para sa mga matatalino at bihasang kalalakihang tulad ninyo. Alam niyo, karamihan sa mga tao ay sinasabihan na ang paghina ng kakayahan pagkatapos ng edad 60 ay hindi maiiwasan, bahagi lang daw ito ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang partikular na pamamaraan sa pagkain ay maaaring makatulong sa natural na kakayahan ng inyong katawan na makamit ang matitibay na ereksyon ng walang gamot o anumang gimmick, marahil mas mahusay pa kaysa sa natatandaan ninyo mula sa mga nakaraang taon. Ito'y isang katotohanang madalas napapabayaan at sa totoo lang, hindi ito tinatalakay ng karamihan sa mga sa mga doktor. Ngayon, ibubunyag ko kung ano ang nasasangkot sa pamamaraang ito, bakit ito napakamakapangyarihan, at paano kayo makapagsisimulang makakita ng tunay na mga pagbabago. Wala nang pagkadismaya, wala nang pagtatago. Panahon na para bawiin ang inyong dangal, ang inyong lakas, at ang inyong kasiyahan. Sa natural na paraan, may kumpiyansa at may pangmatagalang epekto. Samahan niyo po ako dahil ilang sandali na lang ipapakita ko sa inyo kung paanong ang isang simpleng pang-araw-araw na gawi simula ngayon ay maaaring maging ang pinakahihintay na pagbabago ng inyong katawan at kung bakit libu-libong kalalakihan na higit sa 10 ang tahimik na nakararanas ng ilan sa pinakamagandang intimasya sa kanilang buhay. Bago tayo sumisid sa mga mabisang pagkain na makapagpapanauli ng inyong lakas, kung nakikita ninyong makatutulong ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pagpindot sa subscribe button at pag-on ng notifications para hindi kayo makaligtaan ng anumang life-changing tip na para sa inyo. Kung nasasabik kayong bawiin ang inyong lakas sa natural na paraan, i-type ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung sa tingin ninyo ay may mga paraan pa para mapagbuti ko ang mga talakayang ito, mangyaring i-type ang 0. Narito ako para gawing mas mahusay ang bawat video para sa inyo. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang tunay na kwento ng buhay na gumugulat sa mundo ng medisina. Ang pambihirang pagkatuklas
kung paano nakamit ng isang tunay na lalaki ang isang tunay na resulta. Hindi pa katagalan, isang kwento ang pumukaw sa aking atensyon, isa na nagbibigay pa rin sa akin ng pag-asa sa tuwing naiisip ko ito. Sa isang malaking kumperensya ng kardiolohiya, ipinresenta ng mga doktor ang isang kaso na ikinagulat ng komunidad ng medisina. Hindi ito tungkol sa isang bagong gamot o isang mapanganib na operasyon. Ito ay tungkol sa isang 52 taong gulang na lalaki, si Mang Kiko, na nahihirapan sa humihinang ereksyon at sakit sa puso, na gumawa ng isang desisyon na nagpabago sa lahat. Pinili niyang maniwala na kayang pagalingin ng pagkain ang hindi nagawang ayusin ng medisina hanggang sa puntong iyon. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya tulad ng karamihan sa atin. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, kumakain siya ng medyo masustansya na katuon sa mga halaman at mas magagaan na pagkain. Ngunit pagdating ng Sabado't Linggo, balik na naman siya sa mabibigat na karne, mayayamang keso at mga prinosesong pagkain. Pakiramdam niya'y normal lang ito kahit pa nararapat pagkatapos ng isang mahabang linggo. Ngunit sa ilalim nito, unti-unting nabubuo ang pinsala. Ang kanyang mga arterya ay tumitigas, ang kanyang mga ereksyon ay humihina, at ang kanyang kumpiyansa ay nawawala. Tapos may nagbago sa kanyang isip. Buo siyang nagdesisyon. Wala ng kompromiso, wala ng cheat weekends. Lumipat siya sa isang whole food plant-based diet araw-araw. Mga gulay, prutas, legumbre, butong gulay, buong butil, at masusustansyang langis ang naging sentro ng kanyang buhay. Walang kakaiba, simple lang tapat na pagkain. Pagkaraan ng ilang panahon, napansin niya ang pagkakaiba. Hindi haka-haka, kundi totoo. Ang mga pang-umagang ereksyon ay nagbabalik, mas matibay at mas palagian. Dahil dito, lalo siyang nagpursigi. Nagsimula siyang kumain ng maraming serving ng madahong gulay sa isang araw. Alam niyang ito ang magpapalakas sa produksyon ng nitric oxide, ang sikreto sa likod ng malakas na daloy ng dugo. Buwan-buwan, lalong lumalim ang mga pagbabago. Ang kanyang puntos sa International Index of Erectile Function ay patuloy na tumaas mula sa katamtamang dysfunction patungo sa perpektong marka. Hindi ito mahika at hindi ito nangyari sa isang gabi, ngunit ito ay buhay na katibayan na kayang muling buuin ng katawan ng isang lalaki ang sarili nito sa anumang edad kapag binigyan ng tamang mga kasangkapan. Nakita ko na ang hindi mabilang na mga pasyente sa paglipas ng mga taon na sana'y mas maaga nilang nalaman ito. Ngayon alam nyo na. Ngunit ano nga ba talaga ang nagbigay bisa sa mga pagkaing ito? Anong hindi nakikitang puwersa sa loob nila ang nagpabalik ng oras sa kanyang katawan at muling nagpaalab ng kanyang sigla, manatili po kayo sa akin, dahil ang matutuklasan ninyo ay maaaring magpabago sa lahat ng inyong akala tungkol sa pagtanda at intimasya. Pag-usapan natin kung bakit gumagana ang simpleng pagbabagong ito, ang himala ng nitric oxide. Noong una kong nalaman kung ano talaga ang nagtutulak sa kakayahan ng isang lalaki na makamit ang matibay at pangmatagalang ereksyon, naramdaman ko ang pinaghalong pananabik at pagkadismaya. Pananabik
dahil nangangahulugan ito na may tunay na pag-asa para sa bawat lalaking nahihirapan sa pagganap. Pagkadismaya dahil halos walang nagsasalita tungkol dito. Ang tunay na sikreto ay hindi nakatago sa isang bote ng tableta o sa likod ng isang mamahaling pamamaraan. Nakatago ito sa loob mismo ng inyong mga ugat ng dugo at nagsisimula ito sa isang simpleng molekula na tinatawag na nitric oxide. Ang nitric oxide ay parang pangunahing susi ng kalikasan. Sinasinyasan nito ang inyong mga ugat ng dugo na mag-relax at bumuka na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy sa buong katawan ninyo, lalo na sa mga lugar kung saan ito pinakamahalaga. Kung walang sapat na nitric oxide, ang mga ereksyon ay maaaring maging mahina, mabagal mabuo o wala talaga. At nakalulungkot, habang tayo ay tumatanda, ang ating natural na produksyon ng nitric oxide ay nagsisimulang bumaba, madalas nang hindi man lang natin namamalayan. Nakita ko na ang tahimik na pagbaba na ito sa napakaraming pasyente at madalas nitong sinisira ang kanilang loob bago pa man ito makakaapekto ng malaki sa kanilang pisikal na kalusugan sa ibang paraan. Ngunit narito ang magandang bahagi, maaari ninyong muling itayo ang inyong mga antas ng nitric oxide sa natural na paraan. Hindi sa pamamagitan ng mga reseta, hindi sa mga invasive na paggamot, kundi sa pamamagitan ng pagkain. Totoong buhay na pagkain. Ang mga madahong gulay tulad ng spinach, arugula, kale at collard greens ay puno ng mga sangkap na kailangan ng inyong katawan para makagawa ng nitric oxide. Hindi lang ito mabuti para sa inyong puso o sa inyong baywang. Ito ay isang lifeline para sa inyong intimasya, sa inyong kumpiyansa, sa inyong pagkalalaki. Ang lalaking naikwento ko kanina ay hindi lang nadapa sa kanyang tagumpay. Aktibo niyang piniling punuin ang kanyang katawan ng maraming serving ng madahong gulay araw-araw. Ang kanyang desisyon ay hindi tungkol sa pagsunod sa uso. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kanyang kalusugan at ng kanyang lakas. Sa paglipas ng panahon, ang mga resulta ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang komersyal. Ang kanyang mga ugat ng dugo ay bumuka, ang kanyang enerhiya ay bumalik at ang kanyang mga ereksyon ay bumalik ng mas malakas kaysa sa mga nakaraang taon. Ang pagkarinig ng mga kwentong tulad ng sa kanya at ang personal kong pagkakasaksi nito sa aking mga pasyente ay nagpapaalala sa akin na ang katawan ay laging naghahanap ng paraan upang gumaling. Kailangan lang nating itong bigyan ng tamang mga kasangkapan. Ngunit ano ang sinasabi ng agham kapag tinitingnan natin ang libu-libong kalalakihan? Hindi lang isa, ito ba ay isang pambihirang himala? O ito ba ay isang bagay na maaaring makamit ng sinumang lalaki? Manatili po kayo sa akin dahil ang sagot ay maaaring makagulat sa inyo. Mayroong napakaraming siyentipikong katibayan. Hindi kayo nag-iisa rito. Bilang isang doktor na gumugol ng mga dekada sa pagtatrabaho sa mga kalalakihang higit sa 80, may natutunan akong mahalaga. Ang isang kwento ng tagumpay ay makapangyarihan, ngunit ang tunay na nagpapabago ng isip ay ang hindi maikakailang katibayan. Ang uri na nagmumula sa libu-libong buhay, hindi lang isa. At pagdating sa paggamit ng pagkain,
para maibalik ang mga ereksyon. Ang bundok ng siyentipikong ebidensya ay pataas ng pataas bawat taon. Noong una akong makatagpo ng isang makabuluhang pag-aaral, naalala kong huminto ako at binasa ito ng 2 beses. Narito ang mahigit 2,500 kalalakihan, maingat na sinubaybayan at sinuri, at ang mga resulta ay kapansin-pansin. Yung mga kumain ng masustansya, plant-focused na dieta ay may mas mababang panganib ng erectile dysfunction. Hindi ito maliit na pagkakaiba. Ito ay nasusukat na uulit at totoo. Hindi rin sila mga kabataang lalaki. Marami na sa kanila ang nasa edad 60 pataas, buhay na katibayan na posible ang pagbabago sa anumang edad. Ngunit hindi ito tumigil doon. Mas lumalim pa ang aking pagsasaliksik at natagpuan ko ang isa pang malaking follow-up na pag-aaral na sumubaybay sa mahigit 21,000 kalalakihan sa loob ng mga dekada. Ang pattern ay hindi mapagkakamalan. Ang mga lalaking yumakap sa mas malusog na gawi sa pagkain ay nagtamasa ng kapansin-pansing mas mababang panganib ng erectile dysfunction kumpara sa mga nanatili sa karaniwang kanluraning dieta. Isipin ninyo iyan. Isang malaking bahagi ng mga kalalakihan ang umiwas sa mga paghihirap na tinatanggap ng marami bilang normal na pagtanda sa pamamagitan lamang ng pagpapakain sa kanilang katawan ng mas mahusay na panggatong. At kamakailan lamang, isang komprehensibong sistematikong pagsusuri noong 2024 ang nagsama-sama ng datos mula sa 14 na iba't ibang pag-aaral na sumasaklaw sa halos 27,400 kalalakihan. Ang konklusyon ay napakalinaw: ang mga diyetang mababa sa taba, Mediterranean at plant-based ay palaging nag-aalok ng mabisang proteksyon laban sa paghina ng kalusugang sekswal na tahimik na kinakaharap ng napakaraming kalalakihan. Hindi ito hiling na pag-iisip. Ito ay agham na paulit-ulit sa iba't ibang bansa, iba't ibang pangkat ng edad at iba't ibang pamumuhay. Ang marinig ang tungkol sa tagumpay ng isang tao ay nakasisigla. Ngunit ang malaman na libu-libong kalalakihan ang lumalakad sa parehong landas ngayon, iyan ay nagbibigay lakas. Sinasabi nito sa akin at dapat sabihin din sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Ang daan patungo sa pagpapanumbalik ng inyong lakas ay napapalibutan na ng mga kwento ng tagumpay. Ngunit marahil ay nagtatanong kayo, ano nga ba talaga ang kailangang kainin ng isang lalaki para makakita ng tunay at pangmatagalang pagbabago? Anong mga pagkain ang maaari kong simulang ilagay sa aking plato ngayon para mabawi ang aking lakas? Manatili po kayo sa akin dahil ang sagot na iyan ay maaaring mas simple at mas masarap kaysa sa inyong inaakala. Kaya ano nga ba talaga ang dapat ninyong kainin para muling itayo ang inyong lakas? Matapos makita ang ebidensya, marami sa aking mga pasyente ang nagtatanong ng parehong simpleng tanong. Dok, sabihin niyo lang po sa akin kung ano ang kakainin. At sa totoo lang, gusto ko ang sandaling iyon dahil nangangahulugan ito na handa na sila. Handang gumawa ng tunay na aksyon, handang huminto sa paghihintay ng mga himala at simulan ang paglikha ng sarili nilang himala. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo kung ano mismo ang sasabihin ko sa sinumang lalaking papasok sa aking opisina at gustong bawiin
ang kanyang lakas. Hindi ninyo kailangang sumunod sa isang komplikadong plano sa dieta o bilangin ang bawat isang kalorya. Kailangan ninyong magtuon sa pagbibigay lakas sa inyong katawan ng mga pagkaing nagpapagaling sa inyong mga ugat ng dugo, nag-aalaga sa inyong puso, at nagpapasiklab sa mga natural na proseso na lumilikha ng matibay at pangmatagalang ereksyon. Nagsisimula ito sa mga madahong gulay, spinach kale, arugula collard greens. Dapat sila ang pundasyon ng inyong plato. Ang mga gulay na ito ay puno ng natural na nitrates, ang hilaw na material na ginagamit ng inyong katawan para makagawa ng nitric oxide, ang mismong molekula na nagbubukas ng malapad sa inyong mga ugat ng dugo at nagbabalik buhay sa inyong katawan. Ang mga buong butil tulad ng oats, brown rice at quinoa ay dapat ninyong maging pang-araw-araw na kasama. Naghahatid sila ng tuloy-tuloy na enerhiya nang hindi bumabara sa inyong mga arterya. Ang mga nuwes at buto tulad ng almonds, walnuts at chia seeds ay mayaman sa masusustansyang taba na nagpoprotekta sa inyong puso at nagpapahusay ng sirkulasyon. Ang mga prutas tulad ng berries at dalandan ay hindi lamang matatamis na pagkain. Puno sila ng antioxidants na nagpoprotekta at nag-aayos sa lining ng inyong mga ugat ng dugo. Ang masusustansyang langis tulad ng olive oil at avocado oil ay dapat pumalit sa mantikilya at mabibigat na taba sa inyong kusina. At huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng mga legumbre, beans, lentils, at chickpeas. Maliliit, ngunit makapangyarihang mapagkukunan ng protina mula sa halaman na nagpapanatiling malakas sa inyong katawan at maayos ang daloy ng inyong dugo. Kasabay nito, may mga pagkaing dapat alisin kung gusto ninyo ng tunay at pangmatagalang resulta. Ang mga pulang karne, prinosesong karne, mamantikang fast food, refined sugars, at soda ay mga tahimik na magnanakaw. Unti-unting ninanakaw ang inyong lakas araw-araw. Ang pagpapalit sa mga pagkaing ito ay hindi pagkakait. Ito ay kalayaan. Ang kalayaang mamuhay ng lubusan muli. Maaaring iniisip ninyo, gaano kabilis magsisimulang makita ang tunay na mga pagbabago? Gaano kabilis ko maaaring simulang makita at maramdaman ang mga resulta sa aking sariling katawan? Patuloy po kayong makinig dahil ang sagot ay maaaring magbigay inspirasyon sa inyo na magsimula ngayon. Gaano kabilis ninyo aasahan ang mga resulta? Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ko mula sa mga kalalakihang handa ng gumawa ng pagbabago ay simple at tapat, gaano katagal? At naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon ng lubos. Kapag ginugol ninyo ang maraming taon sa paniniwalang hindi maiiwasan ang paghina, kapag natuklasan ninyong may paraan para bumalik, gusto ninyong makita ang mga resulta sa lalong madaling panahon. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung ano ang aking nakita, kapwa, sa pananaliksik at sa tunay na buhay, kasama ang mga kalalakihang nakatrabaho ko sa nakalipas na 3 dekada. Ang totoo, ang inyong katawan ay madalas na tumutugon ng mas mabilis kaysa sa inyong inaakala. Ang ilang kalalakihan ay nagsisimulang makapansin ng maliliit ngunit makabuluhang pagbuti ng may tuloy-tuloy na pagsisikap. Maaaring ito ay ang paggising
na may mas malakas na pang-umagang ereksyon, pakiramdam na mas masigla sa buong araw, o kahit na ang pakiramdam ng panibagong kumpiyansa na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang mga maagang pagbabagong ito ay parang mga unang siwang ng liwanag pagkatapos ng isang mahaba at madilim na gabi. Sila ay katibayan na ang inyong katawan ay buhay pa, nakikinig pa, at may kakayahan pang muling bumuo. Sa patuloy na dedikasyon, maraming kalalakihan ang naguulat ng hindi maikakailang pag-unlad. Ang daloy ng dugo ay bumubuti, ang antas ng enerhiya ay tumataas, at ang mga ereksyon ay maaaring maging mas malakas at mas maaasahan. Para sa mga nananatiling tapat sa isang malinis plant-based at nitric oxide boosting na diyeta, ang katawan ay patuloy na gumagaling. Ang mga kalalakihang dating inakala na ang kanilang pinakamahuhusay na araw ay tapos na, ay maaaring matagpuan ang kanilang sarili na namumuhay ng may lakas pagnanasa at intimasya na hindi nila naranasan sa loob ng mga dekada. Kailangan ko pong maging tapat, hindi ito mahika. Ito ay biyolohiya na pinalalakas ng tiyaga at pasensya. Ang mga kalalakihang nakakamit ng pinakamahuhusay na resulta ay yung mga tumitingin sa bawat pagkain bilang isang pagkakataon para alagaan ang kanilang kinabukasan, hindi lang para pakainin ang kanilang kasalukuyang mga pagnanasa. Ito ay isang pagpiling ginagawa araw-araw. At ang maliliit na pagpiling iyon ay nagiging isang bagay na makapangyarihan, isang bagay na pangmatagalan. Ngayon, maaaring nagtataka kayo kung bakit hindi mas maraming kalalakihan ang yumayakap sa pagbabagong ito, lalo na't napakalaki ng gantimpala. Ano ang pumipigil sa kanila? At higit sa lahat, paano ninyo masisiguro na hindi kayo isa sa kanila? Manatili po kayo sa akin, dahil ang pag-unawa sa huling bahaging ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isa pang taon ng pagkabigo at isang kinabukasang puno ng lakas at dangal. Bakit karamihan sa mga lalaki ay pinalalampas ang pagkakataong ito, pero kayo hindi? Sa tuwing kaharap ko ang isang lalaki sa aking opisina na nakadarama ng pagkatalo, nakikita ko ito sa kanyang mga mata. Ang bigat ng pagsisisi, ang tahimik na tanong na, bakit walang nagsabi sa akin nito ng mas maaga? At ang totoo, madalas ay hindi nila ito kasalanan. Karamihan sa mga lalaki ay lumalaki sa paniniwalang kapag nagsimulang humina ang mga bagay-bagay dahil sa edad, ganoon talaga ang takbo ng buhay. Tinuruan silang tanggapin ang paghina, hindi ito questionin, hindi lumaban. Ngunit hindi kailangang maging ganoon at hindi dapat naging ganoon kailanman. Ang dahilan kung bakit napakaraming lalaki ang pinalalampas ang pagkakataong ito ay simple hindi sapat ang pag-uusap ng lipunan tungkol sa tunay na paggaling. Madalas itong nagbebenta ng mga mabilisang lunas, isang tableta rito, isang pamamaraan doon, na tinatakpan ang mga sintomas nang hindi kailanman tinutugunan ang pinakadahilan. Ang pagbabago ng inyong diyeta, pagbabago ng inyong pamumuhay, pagbuo ng inyong lakas sa natural na paraan ay nangangailangan ng pagsisikap. Nangangailangan ito ng dedikasyon. At nakalulungkot, marami ang sumusuko bago pa man nila bigyan ang kanilang sarili
ng tunay na pagkakataong magtagumpay. Ngunit ito ang gusto kong malaman ninyo ng buong puso, hindi kayo tulad ng karamihan sa mga lalaki. Ginawa na ninyo ang unang hakbang sa pamamagitan ng paghahanap ng katotohanan, sa pamamagitan ng pagbubukas ng inyong isip sa ideya na mas marami kayong kontrol sa inyong kalusugan kaysa sa ipinaniwala sa inyo. Nasa inyo ang kapangyarihang baguhin ang kwento ng inyong buhay na muling isulat ang wakas ng may enerhiya, intimasya at dangal. At nasaksihan ko na ang mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na nagbago hindi lamang ng kanilang katawan, kundi pati na rin ng kanilang espiritu sa pamamagitan ng pagyakap sa landas ng paggaling, sa pamamagitan ng pagkain at pamumuhay. Hindi pa huli ang lahat. Sa katunayan, para sa marami, ang kabanatang ito ang nagiging pinakamakapangyarihan at pinakakasiyasyang bahagi ng kanilang buhay. Kaya ang tunay na tanong ay hindi kung posible ito. Ang tunay na tanong ay handa na ba kayong angkinin ang lakas na naghihintay sa loob ninyo? Sa simula pa lang, nasa inyo ang pagpapasya. Bawat lalaki ay humaharap sa isang sandali kung kailan dapat siyang magpasya, kung anong uri ng buhay ang gusto niyang ipamuhay pasulong. Nakita ko na ito ng paulit-ulit ang pagkakaiba sa pagitan ng mga patuloy na humihina at ng mga muling nagbabalik ng kanilang lakas ay nauuwi sa isang simple ngunit makapangyarihang pagpili. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa paggalang sa buhay na meron pa kayo at pagbibigay lakas dito ng may paggalang na nararapat dito. Nasaksihan ko na ang mga kalalakihang lampas sa Santa Lampas de Tempo na gumawa ng desisyon na ipaglaban ang kanilang sigla. Hindi nila tinanggap ang kahinaan bilang kanilang kapalaran. Pinili nila ang lakas. Pinili nilang alagaan ang kanilang katawan ng mga totoong pagkain kumilos nang may layunin maniwala na hindi kailanman huli para baguhin ang kwento. At ginantimpalaan sila sa mga paraang hindi nila kailanman naisip. Ang totoo handa nang muling bumuo ang inyong katawan. Naghihintay ito sa inyo na bigyan ito ng tamang suporta. Bawat pagkaing pipiliin ninyo, bawat hakbang na gagawin ninyo tungo sa mas mabuting kalusugan ay isang pahayag na hindi pa kayo tapos. Nagsisimula pa lang kayo. Nakita na ninyo ang ebidensya, narinig ang mga kwento, at marahil ay naramdaman ang mga posibilidad na gumising sa loob ninyo. Ngayon, ang landas pasulong ay nasa inyong mga kamay. Bawat pagpiling gagawin ninyo mula ngayon ay maaaring muling magpatatag ng inyong lakas o magpatuloy sa mabagal na paghina. Piliin ang mga pagkaing nagpapagaling. Piliin ang mga gawi na nagbibigay kapangyarihan. Piliin ang buhay na nararapat sa inyo. Ang inyong pinakamahuhusay na taon ay hindi pa tapos. Naghihintay lang sila sa unahan. Gawin ang unang hakbang ngayon at panoorin kung paano kayo gagantimpalaan ng inyong katawan ng enerhiya, kumpiyansa at sigla na akala ninyo'y wala na magpakailanman. At narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa mga dekada sa medisina at mula sa pagsaksi sa hindi mabilang na mga pagbabago. Ang pinakamalalim na kapangyarihang taglay natin ay ang kapangyarihan ng pagpili, lalo na pagdating sa ating sariling kapakanan. Hindi kailanman huli para pumili ng landas ng lakas kalusugan
at panibagong sigla. Bawat araw ay nag-aalok ng bagong pagkakataon para gumawa ng mga pagpiling nagpaparangal sa inyong katawan at espiritu. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Ngayon gusto kong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa ating talakayan ngayon na plano ninyong ilapat sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanang ito. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may warning. Kung meron kayong mga mungkahi kung paano ko pa mas mapapakinabangan ang mga talakayang ito, huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Malaki po ang halaga ng inyong puna. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman na tulad nito na naglalayong tulungan kayong mamuhay ng inyong pinakamahusay na buhay. Salamat po sa panonood at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin.